December 15, 2025. Sorry medyo mukhang mag-extend ako ng oras, mukhang aabot tayo ng medyo alas 12. Meron pa tayong maganda yung last topic natin, natawa talaga ako. Sana hindi pa kayo antukin. But anyway, kung antukin na po kayo, team replay na lang. Pero yung last topic, natawa ako. Okay, natawa ako. Wala nang kwenta. Of course, hindi na pag natin, mga inconsistencies ni Senator. Sinabi mo pa. Inconsistencies ni Zaldico, kita na natin. So, din natin kasi may ibang opinion itong si Senator Marcoleta. Panoorin po natin, ha, mga kaklira. Okay, teka lang, nandito na si Shiro Kansaki. Okay, mga MIBs, Maylene, of course. Maylene, nandito Senya. Ay, Saning, Dizo. Sabi ko, tatay. Jamin Quiz from Zib. May ipon po natin. Mas maganda. So, okay na pong nickname. Kasi, natin po, all walks of life, equilibrium, MIBs. Okay, so mga clear, punta natin na. Here we go. Pakinggan natin. Ano ba ang nasa loobin ni Senator Marcoleta? Tuloy na, pagbibintangan siya yung gumawa ng ano. Huwag naman, pakinggan natin. Ako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, ito sa hearing kahapon. Hanggang kayo po ay pumalit. Isa po ang naging nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kukontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Maleta. Nagpalit ng kamay dito. Totoo naman, hindi lang naman ito mamaya makikita natin na anong opinion ni Kuya. Hindi lang ito panahon na ito, ha? Kaya huwag tayo magpaka-plastic dito, ha? Huwag tayo magpaka-plastic dito, ha? Ang Pangulo nagpa-imbestiga nito, ha? Yung mga nakaraang korupsyon. Walang ginawa. Pinipigil ang pag-iimbestiga. Remember, Farmally, galit na galit si dating Pangulong Duterte kay, kay Senator Dick Gordon, ha? Nung na lumalawak ang kaalaman sa ginawa ng di umanong korupsyon ng Farmally. At may kaso naman sa ombudsman. Di ba? Pinigilan ni dating Pangulong Duterte na umatin na. Si DOH, secretary, saka yung mga taga-executive. Pinigil. Ito hindi. So, huwag tayo maging plastic dito, ha? Nalalaman yung corruption because ang gusto ng Pangulo, malaman talaga yung corruption na yan, yung issue na yan. Kaya, huwag niyong ipahin sa Pangulo yung issue ng corruption. Siya ang nagnais na mabunyag ito. Kaya nakakapagtaka tayo, yung mga taong gusto na ibagsak ang Pangulo, alam na this. Diba? Bakit? Tinatamaan sila. O kaya kaalyado nila, kamag-anak nila. Kaya huwag sabihin na makabayan. Tanggalin. Resign. Makabayan kami. Makabayan daw. Pero ang gustong ilagay, anak ng magnanakaw. Diba? Bakit anak ng magnanakaw? Sino ba umamin na korap siya? Hindi niya na madidina yun. Naalak sila na magnanakaw. Umamin. Anak ng killer. Sino nagsabing killer? Umamin. Madidinay pa ba sila na anak sila ng killer? Anak sila ng magnanakaw? Anak sila ng maraming babae? Anak sila ng ama na maraming babae? Diba? Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, yung Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po sinasabi, reports on bills and resolutions where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation. The matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-refer na po natin lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-refer naman namin sa inyo. Ito po yung tuntunin dito. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem. The magnitude, no one can deny. And jurisprudence pa nga, Mr. Chair. Neri versus Senate. Ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinug na para i-refer either sa DOJ, sa Ombudsman, sa ating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, ano gusto niya dito? while it may be worthy endeavor to investigate the Kung sila yung investigation? potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to... Our Constitution does not bestow upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating law. Oo naman. Kapita-pitaganan si Senator Marcoleta, Tangerine. Kapita-pitaganan. Tama nga, nagjo-joke lang naman pala siya. We cannot adjudicate. We cannot prosecute. No, yes. And so ano na? Siguro po, alam na niyo, Mr. Chair. Hindi po lang unang oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico. Oy, alam agad. May timbre, mga clear. May timbre pala ang video. Ulit. Former Congressman Saldico. Hindi po lang unang oras, but I think
Ayan, tuloy na pagbibintangan kang, di naman siguro mga kakli, huwag natin pagbintangan si Senator Marcoleta. Hindi yan gagawa ng script. Diba? Siguro yung kay Gutesa lang. Kasi namin ni Mike Defensor. Pero kay Radico, alam niya agad, nakatimbre mga ka-clear. Bakit kaya no? Surprise video? Parang surprise witness? Ganun ba yun? Siguro po alam na niya, Mr. Chair. Hindi po alam anong oras, but I think earlier hours. Anong oras kaya ito nagsalita? Anong oras kaya siya? Vender libros en Amazon ya no es lo que era. Again, sa mga bagong pasok dyan, sa mga team replay natin dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sige, tuloy, attorney. Nagpadala yata. Uy, hindi pa niya alam. Nagpadala yata. So in other words, hindi pa daw niya napanood. Di ba? Yata eh. Nagpadala. Alam mo yung mga clear. Parang tipong ano eh. Parang, Kunwari, hindi alam. wow, I'm surprised. Meron yata. Sa video. Pero, Pero I'm surprised. Parang ganun yung dating. Wala siyang alam. Sige lang, ulit natin. Gamitin natin. Hindi po alam anong oras, but I think earlier hours. O, diba? Mga clear. He's innocent. He's really innocent. Wala siya alam dito, Wala siyang alam sa video. Kaya huwag yung pagbibintangan mga ka-clear na siya ay gumawa ng transcript or script. Diba? Sabi niya, parang may video. Pero siya yung nag-open na may video. Soft landing. Parang siya yung nag-open talaga. Hindi ko kasi napanood ang buo ito mga ka-clear. Siya ba nag-open dito? Please naman, guide me. Daming maleta sa SM Music eh. Ayun na nga. Ay, Batang Helmet. Uy, Batang Helmet, isang araw, nandito ka pala. Hindi ko nabasa yung message mo, pero pinanood ko. Dito si Batang Helmet, may videographer po to. Panoorin niyo po yan. Matatawa ka. May pitik, pero matatawa ka. Thank you, Batang Helmet. Yan, Salamat, Yan. Yan, si videographer. Yan. Diyos ko, sabi po, Marcoleta, asa na ang Audi? Audi. Anyway naman, nakita niyo yung salita niya, no? So, tingnan ko yung dulo, mga kliko, sumagot kayo, Kasi hindi ko napanood ang buo ito, Ito ba, yes po, siya po ang nag-open. Ayan, sabi ni Annette Dizon. Oh, wala siyang alam. Mga clear. Huwag yung pagbinangan siya yung gumawa. Napagsabihan lang siguro siya. We cannot prosecute. Siguro po alam na niya, Mr. Chair. Alam na Chair? Di pa nga ikaw nag-open Hindi po alam anong oras, but I think earlier hours. Nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. Saan? Sige, tingnan natin. At yan po ay napakarami niyang sinasabi na Napanood na niya. Alam niya, mga kaklir. Alam niya yung laman. Pero hindi, Bogs, Olaes, wala, wala siyang alam sa script. Pero parang sa iba, tingnan natin kung siya lang ang may alam, aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Ay, talaga naman. Talagang kailangan bigyan ng atensyon, mga kaklir. Diba? Ibig sabihin yun, napanood niya na yun. Kasi maraming aligasyon. So, mga clear, anong oras lumabas to? Lunchtime? Anong oras to? Anong oras na ito? Sorry, ito na kasi nakuha ko Walang time na nakalagay. Diba, mga clear? Ibig sabihin, habang naghihiring sila, nanood siya? Tanong yan, Habang ang lahat dyan ay busy sa paghihiring, nagkaroon siya ng time, panoorin yung video? Kasi alam niya yung mga allegation, tinan mo, Earlier hours. Nagpadala yata. Former Congressman Saldico a video recording. At yan po ay napakarami niyang sinasabi na una, nagpadala yata. Kanino nagpadala? Sa'yo? Senator Marcoleta? Kanino nagpadala? mukhang mabibis na si Marcoleta dito. Tapos pinanood mo? Kasi marami siyang allegation That's 5 minutes actually. 5 minutes yun. Yung una. 5 minutes, 30 seconds, parang ganun. Pero binigyan niya ng oras, mga ka-clear. Very good. Alam mo, nag-aaral siya. He's a very good senator. Kasi yung mga isyong yan, talagang inaaral niya. Magpasalamat tayo. Use exam po, pwede mag-donate. Ay, Batang Helmet, nandun sa kay... Sulit natin. Doon, ayan, ito po, dito po. Yan po, yung pinaka, ang tawag dito, Sex. Form. Ito yung form natin, sa Google Form. Pero kung lalagay mo Batang Helmet, alam na namin kung sino. Thank you, Batang Helmet. Yan. Si Sly Cruz, si Attorney Sly is here watching from, Attorney Sly, thank you po. Hi, Attorney Sly is watching pala. Sly, thank you po from Winnipeg. Ayun po, Can I confess something, Lama?
pinakita ko na po kanina yung ano, ulitin po natin. Ito po, oh. Hindi ko lang po, hindi ako techie. Paano ba? Addict to sex, turo mo na lang kung paano. Pipindutin lang ba to? Ha? Yan. Thank you po. Sobra, thank you so much. Naku, matutuwa sila niyan. Salamat po. I-report po namin lahat na natanggap. Kasi ang pera po ay hindi naman tayo yung mamimili. So yung buong naipon po natin, i-account po natin. Yan. Thank you, Mylene. Aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Di ba? Ibig sabihin, during the hearing, may nakapagbigay sa kanya, nakapagpadala sa kanya, pinanood niya na, at kaya sabi niya, importante to. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement. Di ba? Tignan mo yung mata niya. Yun normal. Masyado mabilis. Tignan natin paano siya pumikit-pikit, ha? Parang hindi niya agad gusto yung kasi nga kasi nag-uusap ng mga senador, niya na. Kailangan niya ito ilabas. Pero paano niya itong ilalabas na hindi mapapansin ang kanyang interest dito? Alam niyo, nakuha niya yon na dapat mag-appear siya na neutral. Mag-appear siya na walang sinisino, walang kulay. Pero alam niya na yung laman. Di ba? At gusto niya ito. Kailangan to marinig dito. Anong pagkakaiba nito sa pulburon video? Parehong invento. Yun na, done F. Kita naman kasi, di ba? Pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement ang pinag-uusapan. Aligasyon, ngunit Diba? Hindi po- Tingnan niyo lang po yung body language ni Marcoleta. Diba? Parang may binabasa. Parang, ito yun eh. Ito lang yung basa ko ah. Sorry po, Senator Marcoleta, kung mali ako ah. Ang basa ko is, alam niyo, alam ko na to. Pero since wala pa kayong alam, kailangan ko ito ma-open. Kailangan ko ito ma-open para masama soundbites. Kailangan ko ito ma-open para masama sa news. Kailangan ko ito ma-open para maging parte ng hearing na to. Tingnan yung body language. Nabasa, tingin, parang walang alam, pero may alam. Alam mo yun? Wala siyang alam, pero may alam. Ang galing naman ni Saldico, nabawi niya yung maleta, pagka-deliver, inaksayahan ng panahon, mabawi ulit. Yun na, sa Sean Sini. Di ba? Parang, just read the body language niya. Parang, ayaw niyang palabasin na alam niya na. Ever since. Ha? Parang ganun yung dating eh. Parang alam ko to, pero ipapakita ko na wala ko alam. Pero nakarating na sa akin at dapat bigyan natin ito ng pansin. Alam ko yung aligasyon, bakit niya kailangan bigyan ito ng pansin? Kasi ang pinipin down doon ni Saldico ay ang Pangulo. O di, dapat bigyan ng pansin. pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Diba? Basa-basa, di siya tumitingin. Wala siyang eye contact sa iba. Nagpapatunay lamang po na Ngayon lang ang dami yung tignan mo. Sa mga oras na yon, wala. Ngayon, may lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. ito yung mata niya. We cannot ignore that statement ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement. Kita niyo yung mata niya. Mga clean, normal to ah. Naka-normal to ah. Ayan ah. Talaga Di ba pag para may tinatago. I'm sorry ha, yun lang po ibasa ko. Di ko po pinagbibintangan kayo. Para lang may tinatago na alam, pero dapat lumabas na wala. Basa ko yun. Sorry if I'm wrong. Di ko na alam kung ganito lagi ang body movement nyo or body language nyo. lumalim ang pinag-uusapan nating problema. Hindi yung mata niya. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook. Alam na nga niya, di ba, sa Facebook. Tingnan natin yung mata niya. Mr. Chair. So, Kunwari sad, alam mo yun, parang sad. Pero parang, let's take this up. Tingnan. Hindi natin pwedeng hindi take upin to. Pero parang excited, tanggapin. Parang gano'n yung dating. I love the headband. Ako si Banat Boy. Mandirigma. I love the headband. Masikat pa sa akin yung headband mo, Attorney Claire. Ayan So, yan lang, ilan lang natin si Senator Marcoleta. Uy, pero palakpakan natin si Senator Marcoleta because why? Because why talaga? Why? Because he's so concerned. He's so concerned about the issues on corruption. Gusto niya ito malinis. Diba? Kaya, very good. Kasi katikapin niya si Saldico. Harangan tayo, ma'am. Again sa mga bagong pasok dyan. At sa mga team replay natin dyan. Baka naman, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor o General Prosecutor, Prosecutor General Padulyon, sino po ba pinaprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... May patutungan sa mga... Ayan na naman tayo eh.
Sino ba pinaprosecute natin ngayon? Yung maliliit? Yung maliliit lang? O si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na kasi yung video. Alam niya yung video. At alam niya ang Pangulo ang tinutumbok doon. Kaya ganun ang kanyang Mga pangalan. luminaries. Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject to the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Oh, kasi naman DOJ mga clear, mayroon silang separation ng ng ombudsman. Iba nagkausap na sila kung sino yung under ng DOJ, ano yung under ng ombudsman. Okay? Alright. Ay, sorry. Nangyari. Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the president na meron nang makukulong. Sabi ng presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the president. I do not know what's I'm not saying that you will speak for the president. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi? Mga clear, maliwanag naman sinabi, kung may sala, may makukulong. Itong darating na Pasko. Siyempre, kailangan may ebidensya, hindi lang magkukulong yun. Siyempre, may kondisyon yun. May kulatilya yun. Diba? Ay, ba't nawala? Sige, tuloy. Ay, Kailan, parang sinabi niya marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the president when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which. I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi niyo siya ina-advisean. The president will not state any. ayun naman kasi mali Senator Marcoleta. Di ba? Sa pakiramdam ng Pangulo, dahil sino ba nagsampa? Sino ba nag-recommend? ICI. Sa pakiramdam niya, yung ICI, independent commission yan, hindi naman yan magre-recommenda ng kaso na hindi kompleto ang ebidensya. Dahil anong direktiba ng Pangulo? Sa lahat. Ayaw namin ng kasong walang ebidensya. So pag nirecommend yan ng ICI, it means may ebidensya yan. At assured siya sa sarili niya with that kind of investigation na may makukulong. Bakit? May nakita ng may mga ebidensya ng ghost projects. Ghost projects pa lang mga clear. Siguradong case na yun. Naman. Nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, we assume. Diba? Ang pangit kasi na naman ang binibigay ni Senator Marcoleta dito na impression. Diba? Kaya niyo sinabi kasi nag-report kayo. Hayaan mo mag-imbestiga. Doon pala, sino ba magre-report? Malamang nagre-report ito si Sec Vince. Bakit? Nakita niya may ghost projects talaga eh. Pag may ghost projects, ibig sabihin, yung patatagalin pa yan para malaman kung dapat idemanda o hindi. Ghost projects nga eh. O di ba, kitang-kita mo na ng multo. Although yung multo di nakikita, ibig sabihin, wala eh. That the Department of Justice might have advised him. Sapagkat hindi niya Might sasabihin. have. Hindi nga. Sana naman makinig sa sinasabi. Hindi yan privy to the statements of the president, di ba? Ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the president when he made that statement. Hindi nga siya, di ba? I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge So of. are you trying to assume that the president was ill-advised? Tingnan mo, di ba? Ang layo. Sa sarili ng Pangulo, alam niya kung mayroong ebidensya o wala. Kaya nga to sinampa. Di ba? Anong sabi ng... Mahirap kasi hindi nakikinig sa sabi ng Pangulo eh. Ang sabi ng Pangulo, ang pagsasampa ng kaso, hindi optics lang. Immediately. Yes, sir, but your statement, Mr. Chair, is that you're of the assumption that the I'm Department not of assuming. Justice made that I'm not assuming anything. Yan na eh. Kasi naman ayaw. Ayaw magpatalo ni Marcoleta, mga kapatid. Pero bistado, no? Ako, sige, banatan mo. DOJ. Alam mo ang problema dito. Gusto niya ipilit, sabihin ng tao, yung gusto niya madinig. Diba? Yun eh. Yun. They're saying that the president told that somebody will be jailed. Kasi kung halimbawa, preliminary investigation pa lang, saan kayo ng bola, pupunta kayo sa di ba meron kayong, sabi nyo kanina nung isang araw sa briefing, meron kayong memorandum of agreement with the ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if you go over the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above, or cases cognizable by the Sandigan Bayan, 27 and above. and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That was the kind of explanation given to me in the earlier hearing. Can we wrap up? I'll give you 1 more minute. Okay. Ayos ka, sir. EG. Thank you for that. Yan mga clear sabi natin, nakita natin na mukhang nanggaling talaga to kay Senator Marcoleta. So, ito na naman, kaya nyo to, sa akin palagay, kaya nyo to sinasabi, diba? Anong mga nasasampa yung kaso, yung mga accessories na.
Kasi he wants to go directly to the alleged responsibility or liability of the president after he watched that video via Facebook. He knew the contents. Diba? Doon siya papunta eh. Doon siya papunta. So gusto niya sampahan ng kaso, yung malaki. Martin Romualdez, President, although may immunity from suit ang Pangulo ma. Still, di ba? Yung gusto niya palabasin. Dahil doon, nagsabi siya, sino-sino, ang alam. Sec Mina, Yusek Adrian, Martin Romualdez. Diba? Well, anyway, tingnan natin kung si Senator Chis Escudero, aayunan to sinabi ni Saldico. Thank you so much sa super sticker. Uy, sa mga nandito po, may maganda po tayong topic. Isang-isa na lang. Although medyo puyatan ng konti tayo, pero maganda po yung kay Kuya Mon. Sorry naman, nakamute tayo. Sorry, nakamute pala tayo. So, hanggang dito lang muna, Mabsat, no? Dinner break muna tayo, Mabsat. Dinner break muna tayo. Tapos, mamaya try natin mag-relive ulit. Especially, may nagsalita na si Marcoleta nagsalita na si Marcoleta dyan sa rally nila. Pakinggan natin yung pinagsasabi niya. Ngayon, tinutukoy na naman niya yung nangyari doon kay Zaldico, no? So, speaking of Zaldico, pag-usapan natin yung part 3 na walang silbing part 3. Akala ko may bago. Nakamote hanggang ngayon, walang kadala-dala. Nag-part 1, nag-part 2, nag-part 3, putragis, walang silbi. No? Part of the part 3, putragis, galing pa sa part 2 ng kamote. So, talagang bisadong-bisado, mga kabsat. Walang kumagat, mga kabsat. Akala nila, itong plano nilang pagdi-destabilize at saka plano nilang pabagsakin si Pangulong Marcos, nako po, bigo na naman sila. Nako, at maraming salamat po sa mga nag-like, Mabsat. No? So far, may 105 na tayong likers. Sa mga hindi pa nag-like dyan, like and subscribe. Kita-kits tayo mamaya, Mabsat. No? Dinner break lang tayo. Kasi medyo ramdam ko na yung gutom ko, Mabsat. Alright, hanggang sa muli. Kita-kits tayo mamaya. Maestro Paul ay signing out. Paalam, Mabsat. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat